Mga kabarangay, ano nga ba ang pinakamalaking kasalanang nagawa mo sa buong buhay mo? Kailan mo pa ito nagawa? Sa tingin mo ba ay napatawad ka na sa pagkakasalang iyon? Paano mo nga ba mararamdaman kung ikaw ay napatawad na? Magandang araw po mga kabarangay. Ako po si Papa Dudut at narito po ang tampok na kwento natin sa araw na ito. Kwento ng isang babae na nagkasala dahil sa pag-ibig. Ano nga ba ang nagtulak sa kanya upang makagawa ng isang malaking kasalanan? Siya ba ay dapat nating husgahan o pandirihan? Inyo pong pakinggan ang kwento ni Vanjie, tampok na kwento sa Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, bago ang lahat ay nais ko munang bumati sa inyong lahat, lalo na sa iyo at sa lahat ng mga kagaya kong masugid na tagapakinig ng programang ito. Nais kong itago na lamang ninyo ako sa pangalang Vanjie. Ako po'y pinanganak at lumaki sa isang maliit na barangay. 5 po kaming magkakapatid at ako ay pangalawa sa panganay. Bicolana ang aming ina at siya ay dating GRO o trabahador sa beer house sa Bicol. Si Papa naman ay isang sundalo na noong binata pa lamang ay na-assign sa Bicol. Doon sila nagkakilala ni Mama. Si Papa ay isa sa mga customers ni Mama na nahumaling sa kanya. Umibig at sa huli ay nagpakasal sila. Iniwan ni Mama ang buhay na nakasanayan niya. Buhay na laging nakaayos, laging mabango at laging naka-makeup. Hinarap niya ang buhay na simple ngunit tahimik. Ngunit malungkot din dahil si Papa noon ay nalipat ng destino sa Mindanao. Madalang na silang magkasama ni Papa. 2 beses isang taon na ayon kay Mama. Maswerte na kung may 3 beses. Gayun pa man ay nakalima pa rin sila ng anak. Magkakalayo nga lang ang agwat. Lalaki ang aming panganay, si Kuya Rambo na kahit noong bata pa ay wala na ring ibang pangarap sa buhay kundi maging isang sundalo. Matigas ang personalidad ni Kuya Rambo. Ayaw niyang magtrabaho ng mga gawaing bahay kahit noong nasa elementarya pa lamang siya. Masyado niyang pinapanindigan ang pagiging tunay na lalaki niya at naniniwala siyang ang mga gawaing bahay ay gawain lamang ng mga babae. Dahil dito ay ako ang nahirapan. Grade 3 pa lang ako noon ay ako na ang assistant ni Mama sa mga trabahong bahay. Pati ang pag-aalaga sa mga maliliit kong kapatid. Noong ko na-discover ang hilig ko sa pagkanta. Kapag pinapatulog ko ang bunso kong kapatid at kailangan ko siyang kantahan. Sa unang kantang natutunan ko ay ang kantang Break It To Me Gently, na paborito rin ng pinsang kong si Ate Mara. Iyon din ang kinakanta ko noong sumali ako sa isang singing contest noong sumapit na ang aming barangay fiesta. Grade 4 pa lang ako noon pero nakuha ko ang 3rd prize. Ligas kay Mama ang pagiging matapang at masungit. Kaya naman takot akong magreklamo noon kapag nahihirapan ako sa mga tungkulin ko. Mahirap sapagkat hindi ko maiwasan noon ang mainggit sa mga kapwa ko bata na nagpapakasawa sa paglalaro habang ako naman ay nagmimistulang muchacha o katulong sa sarili kong pamamahay. Ito ay isa lamang sa mga masasakit na katotohanan sa aking kabataan. Ang isa pa ay ang inggit sa pagmamahal ng isang ama. Nakikita ko sa ibang mga bata sa amin noon na sila'y nabibigyan ng sapat na pagmamahal at atensyon ng kanilang mga tatay. Samantalang ako'y laging nasa malayo ang aking ama. At kapag dumarating siya, parang yung bunso at panganay lang namin ang gusto niyang mahalin. Pinakandong niya ang aming bunso habang kakwentuhan niya si Kuya. Palibasay si Kuya ang kanyang numero 1 tagahanga. Para silang magbarkada at para silang mag-best friend. At ako, nananatiling kanang kamay ng aking ina sa pag-aalaga ng sambahayan. Akala ko,
Normal lang lahat ng ito dahil ganito ang nakamulatan kong buhay. Pero pag salpa ko ng grade 6, matapos kong bilhin ang kauna-unahang napkin na ako mismo ang gumamit, agad kong tinanong si Ate Mara noong unang pagkakataong utusan niya akong bumili ng napkin. Agad naman niyang sinagot ang tanong ko at noong ako naman ang dinatnan, ang akala ni Aling Saling na may-aring ng tindahan ay kay Ate Mara pa rin ang napkin. Hindi ko sinabi ang gagamitin ko na rin. Pero noon, kasabay ng pagkakatantong dalaga na ako, doon na nagsimulang umalma ang loob ko laban sa buhay na kinalakhang ko. Buhay na iba sa mga dalagitang nakasabayang kong lumaki. Marami akong kinakasabikan noon. Maglaro, mahalin, maging malaya, maging maligaya. Sa school na ako ay bahagya akong nabawasan ang mga trabahong katulong sa bahay. May kalayuan kasi ang eskwela. Papasok kami ng maaga, dala ang mga baon na tanghalian at sa hapon lang kami umuuwi. Ang nabawas na trabaho sa akin ay yung sa tanghali. Pero pagdating sa bahay ng bandang hapon ay trabahong katulong ulit. Pero noon, Papa Dudut, ay lagi na akong napapagalitan ni Mama dahil umaarte na raw ako. Bumabagal na raw ang kilos ko at hindi niya gustong kumakanta ko habang nagtatrabaho. Sinasabi niyang naglalandi na ako dahil ang mga nai-inlove lang daw ang kumakanta habang nagtatrabaho. Aminado ako noon dahil noon ay may iba ng laman ang isip ko habang ako'y nagtatrabaho. Natatangay ang isip ko ng lalaking una kong minahal, si Peter. Kaklase ko si Peter at sa kanya ko unang nadama ang nakababaliw na damdamin sa tuwing nasa malapit ko lamang siya. Nakababaliw, sabi ko, dahil hindi ko maunawaan ang nararamdaman ko kapag nariyan siya. Lalo na kapag nakatingin o kausap niya ako. Nariyan ang panlalambot ng tuhod, panginginig, nervyos na parang maiihi at kung ano-ano pa. Minsan ay pinaglalaroan kami ng mga kaklase namin. Palibhasa ay pansin daw nilang nagkakaibigan kami ni Peter. Ang ginawa nila ay kunwari pinakilala kami sa isa't isa kahit na dati na kaming magkakilala. Kailangan daw naming mag-shake hands pero hindi ako komportable sa larong yun. Kinuha ni Mara, kaklase kong babae, ang palad ko at akmang ipapahawak niya sa palad ni Peter. Pero hindi yun natuloy dahil pinagtawanan ako ni Mara noong madama niya ang palad ko. Banji, bakit ang gaspang ng palad mo? Ang tigas pa. Ganito kaagad ang sinabi ni Mara. Kasunod nun ay nagtawanan sila pero isang lalaki ang na-curious at hinawakan ang palad ko. Pero pagkatapos nun ay, oo nga, napakagaspang. Mas malambot pa ang palad ko bulalas niya. Bumulahaw ng tawanan sa classroom. Pero si Peter ay nasulyapan kong nakangiti lang. Gayon pa man ay alam kong hindi okay yun sa akin. Ninais ko noon na sana'y nilamo na lang ako ng lupa noong araw na iyon dahil lubha akong napahiya. Hindi lamang sa buong klase, kundi higit sa lahat ay kay Peter na lihim kong minamahal. Ang aking pinsan na si Ate Mariela ang kinaiinggitan ko noon dahil alagang-alaga niya ang katawan niya. Marami siyang mga gamit sa katawan, mga cosmetics na iba-iba. Minsan ay hinahawakan ko ang palad ni Ate Mariela. Napakalambot. Napansin din niyang magaspang ang palad ko. Ang sabi niya magsuot ako ng guwantes kapag nagtatrabaho ako. Lalo na kapag nag-iis-is ako ng mga kaldero. Pero wala kaming guwantes kaya supot ang sinusuot ko sa kamay kapag naguhugas ako ng mga kaldero, kaserola at kung ano-ano pa. At iyon ang unang kaartihang napansin ni Mama. Inagalitan niya ako pero hindi ako nagrason.
Si Ate Mara ang nagsilbing modelo sa akin sa pagnanais kong maging normal na dalaga. Hindi kagandahan si Ate Mara pero maraming nagkakagusto sa kanya dahil maayos siya sa kanyang katawan. Sa mga pagkakataong wala akong gawain o kapag nag-aalaga lang ako ng aking bunsong kapatid, ay tumatawid ako kina Ate Mara. Marami akong natututunan sa kanya. Lalo na sa pag-aayos ng sarili at kung papaano umakto kapag may lalaki. Pati ang pakikipaghalikan ni Ate Mara sa kanyang boyfriend ay madalas kong mapanood ng lingid sa kanyang kaalaman. Nasisilip ko lamang sila at noon ay ini-imagine ko na rin na hinahagan ako ni Peter sa aking mga labi. Dumaan ang 2 taon at third year high school na ako noon at marami na rin akong manliligaw na karamihan ay takot sa kuya ko kaya't hindi sila nakakaporma. Tanging si Edward lamang na kaibigan din ni Kuya Rambo ang malayang nakakalapit sa akin. Mas matanda si Edward sa akin ng 6 na taon dahil noong 15 anyos ako ay 21 na siya. Mas matanda rin siya kay Kuya Rambo. Kahit papaano ay may konting itsura naman si Edward at may kaya pa ang kanyang pamilya. Si Peter ay natutunan ko ng kalimutan noon dahil sa ibang babae siya umibig. Nabaling ang pagtingin ko kay Conrad na siyang escort sa classroom namin. Habang noon naman ay ako ang muse, pero siya man ay natatakot din kay Kuya Rambo kaya't hindi rin siya nakaporma sa akin. Si Edward na lang ang natutunan kong mahalin dahil na rin sa kanyang paglalambing. Lingid sa kaalaman ni Kuya Rambo ay tinanggap ko ang pag-ibig ng kaibigan niyang si Edward at kay Edward ko naranasan ang unang halik na matagal kong inaasam na maranasan. Mula pa noong una kong mapanood si Ate Mara sa kanyang pakikipaghalikan sa kanyang boyfriend. Ngunit si Edward ay mas mapusok kaysa sa boyfriend ni Ate Mara. Hindi lamang sa halik sa labi ang ginawa sa akin ni Edward, kundi naging napakakulit pa niya at ang kalayaan ni Edward na magawa ang gusto niya ay nagdala sa kanya sa puntong kailangan na pala niya akong pakasalan kahit minor de edad pa ako. Galit si Mama ngunit mas galit si Papa nung bigla ang pagdating niya upang harapin ang pamilya ni Edward. Bayaw na ang tawag ni Kuya Rambo kay Edward dahil sa pamamagitan ng hokus sa munisipyo ay nagawa nila ng paraan para makasal ako sa edad na 15. At si Edward ay katatapos ng magdiwang ng kanyang ika-22 na kaarawan. Kay bilis na mga pangyayari, Papa Dudut. Sa edad na 15 ay misis na ako. Edad 16 ay isinilang ko ang unang anak namin ni Edward. Ngunit hindi na ako nakakatiyak sa sarili ko kung siya ay mahal ko pa. Madalas kaming mag-away dahil hindi niya gusto ang ginagawa ko. Mula kasi noong makalaya ako bilang assistant ni Mama ay sinasamantala ko ang pagkakataong maalagaan ko naman ang sarili ko. Gaya ng pag-aalaga ni Ate Mara sa kanyang katawan. Ngunit ang sabi niya sa akin, kahit may asawa na ako'y dapat pa rin alagaan ko pa ang aking katawan. Pero ni Edward ang ginagastos ko sa pagbili ng mga cosmetics. Natural dahil asawa ko siya. Pero iyon ay hindi niya gusto dahil ang nais niya ay maging simple lang ako. Simpleng may bahay, simpleng ina sa aking makulit na anak at simpleng tagabuno sa lahat ng mga gawaing bahay. Gaya ng paglalaba, pagluluto, paghuhugas ng maruruming kaldero at tagapaglinis ng bahay at bakuran. At kung ano-ano pang mga gawaing maliit pa ako ay ginagawa ko na. Walang pinag-iba sa buhay kung akala ko ay natakasan ko na sa poder ng aking ina. Mas malubha pa nga dahil noong asawa ko na si Edward, ay hindi ko halos matanggap. Pero pinilit kong ibahin na ang buhay ko kaya
Kaya ako nagpapaganda, nag-aayos ng sarili para lang maiba naman. Pero sabi ko nga, ayaw ni Edward at ayaw din ng mga biyanan ko. Si Edward ay nagtatrabaho na noon sa bayan, ngunit pag uwi niya ay madalas kaming magbangayan dahil bago pa siya makarating sa bahay ay nagsusumbong na sa kanya ang aking chismosang biyanan. Kasi wala daw akong ginawa kundi makipagchismisan sa mga kapitbahay habang naka-rollers ang buhok ko. Kesyo napapabayaan ko na raw si Monica na anak namin. Na kesyo nagbabayad pa raw ako ng bata na siyang maglilinis sa bahay. Kesyo nakikipagkwentuhan daw ako kay Doro na balikbayan na hiwalay na sa asawa. Kesyo nagpupunta pa raw ako sa videoke sa baryo at nagsasawa sa pagkanta habang may mga lalaking nagiinuman doon. Wes, may katotohanan naman ang lahat ng sumbong ng biyanan ko kay Edward. Aminado ako. Ginagawa ko yun pero hindi naman totoong nakikipagmabutihan ako kay Doro. Nakikipagkwentuhan ako sa kanya pero hindi ko naman ugali ang makipagmabutihan sa tao o dumihan sa ulo ang asawa ko. Oo, hindi ako nakatapos ng pag-aaral pero hindi naman siguro ako ganon kamangmang para hindi ko malamang masama ang magtaksil sa asawa. Pero sobra ang bagsik ng dila ng biyanang ko. Bakit ba hindi ko nalaman noon na ganon pala ang ugali niya? Ang masakit, Papa Dudot, ay nakarating pa sa papa ko ang mga ganong chismis. At dati ay hindi ako nagagawang pagbuhatan ng kamay ni Edward dahil nahihiya siya kay Papa at kay Kuya Rambo, na noon ay sundalo na rin. Pero si Papa ay sinabihan niya si Edward na kung kailangan daw kong saktan para madisiplina ako, para magtanda at magbago, ay patikman daw ako ni Edward. At yun ang ginawa naman niya. Hindi lang ako nakapagluto sa tamang oras nang dumating siya galing trabaho. Iyon ang naging dahilan para sa aming pagtatalo. At noon na rin ako nasampulan ng kanyang sampal. Sa pagkagulat ko ay lalo akong tumapang. Pero lalo din siyang tumapang. Sunod-sunod ang dumapong sampal sa mukha ko hanggang sa ako'y magtigil nga at umiyak na lang nang umiyak. Iyon ang unang pagkakataong pagbuhatan ako ng kamay ni Edward. Pero alam kong mahal niya ako dahil pagkatapos nun ay humingi siya ng tawad at nangako pa siyang bibili siya ng CD player at maraming videoke CD para sa bahay na lang ako magsawang kumanta para hindi na raw ako pupunta pa sa videoke sa barangay. Tinupad yun ni Edward, pero hindi ko inalis ang pagkahilig ko sa cosmetics at pag-aayos ng aking sarili. At hindi ko rin napigil si Doro sa pagpunta sa akin upang makipagkwentuhan. Minsan nga ay nadatnan pa ni Edward si Doro sa bahay habang kami ay nagkakantahan. Nagulat din ako sa biglang pag-uwi ni Edward. Yun pala ay may nagsumbong na nasa bahay si Doro. Pabigla-bigla si Edward sa ginawa niyang biglang pagsapa kay Doro. Pagkatapos na ay ako naman ang dinaluhong niya. Wala nang nagawa si Doro kundi ang umalis na lang nang hindi man lang nakaganti. At noon ay napadugo ako ni Edward dahil masyadong malakas ang pagsuntok niya sa mukha ko. Pumutok ang bibig ko at doon ay hindi ko na siya napatawad pa. Hinamon ko siya ng hiwalay at ang sabi niya ay malaya daw ako. Kung gusto ko na raw sumama pa kay Doro ay ayos lang daw sa kanya. Tumakbo ako sa mama ko noon pero hindi ako kinampihan ni mama. Galit pa siya at ako ang sinisisi niya. Pakiramdam ko noon ay wala akong kwentang tao dahil mismong ina ko ay hindi pa ako magawang kampihan. Noong ko na naisipan ang tuluyan ng kampi ng kanayaan ko. Naglayas ako papadudot at habang mahimbing na natutulog si Edward at ang anak namin ay nagimpake ako at kahit takot ako sa kalsada ay naglakad ako. 2:00 ng madaling araw. Tinangay ko lahat ng pera ni Edward at nagtungo ako sa malayong lugar na kung saan ay hindi na ako makikita pa ni Edward.
May kakilala ako doon pero hindi kami close at hindi ko alam kung saan siya naroon. Ang ginawa ko ay namasukan akong GRO. Mas pinili ko yung kesa mamasukang kasambahay. 17 lang ako noon, Papa Dudut, at baka hindi rin lang ako tanggaping sales lady dahil wala akong dalang mga requirements kahit na ano. Kaya sa isang medyo sosyal na beer house, doon ako ay napadpad. Puyat lang ang naging problema ko noon sa pagkatrabaho sa beer house. Pero noong magtagal ay nasanay din ako at nag-enjoy ako dahil sa beer house ay patalbugan ng mga babae sa pagpapaganda. Parang gabi-gabi ay may mga beauty contest kang makikita at hindi naman ako nagpapatalo. Maraming lalaki ang nahumaling sa akin at nakahandang mag-ubos ng pera para makasama ko lamang. Pero kahit papaano ay nasa akin naman ang takot at hiya sa pagbebenta ng aking sarili. Sa likod ng katotohanan, kasal ako at may anak. Ngunit ang pagkakaroon ko ng asawa at anak ay pinanatili kong sekreto. Wala akong pinagsabihan kahit kanino. May mga madaling araw noon kapag sarado ng beer house ay nakakaramdam ako ng pananabik sa aking asawa at sa aking anak. Kung ilang madaling araw ding hindi ako nakatulog dahil laman sila ng isipan ko. Pero ang bagay na ito ay nakasanayan ko ring iwaglit hanggang sa pakiramdam ko talaga ay dalaga ako at malaya at walang kasabit-sabit. Hanggang sa makilala ko si Gary, na isa sa mga suki kong customer. Binata siya at may maayos na trabaho sa Kapitolyo. Hindi ko na malayang umibig ako sa kanya. At noon ako tuluyang nagkasala sa asawa ko dahil nakasama ko si Gary. Akala ko ay tunay na may pag-ibig siya sa akin. Ngunit noong magtagal kami ay iniwan din niya ako na parang laruang pinagsawaan lamang. Hindi ko napigilan ang pag-agos ng mga luha ko noong kantahin ko ang kantang Hindi Ako Laruan. Isang gabi matapos kaming maghiwalay ni Gary. Damang-dama ko ang pait ng mensaheng hatid ng kantang iyon. Ngunit matapos akong kumanta ay masigabong palakpakan pa rin ang ginawad sa akin ng mga naroon. Napangisi na lang ako sa pagkakatantong duguan nga ang puso ko pero pinapalakpakan ako. Mga 7 buwan na ako sa beer house nang biglang dumating si Edward. Hindi ko inaasahan yun at bahagya akong nagulat. Ngunit noon ko na napagtanto na wala na pala talaga akong damdamin para sa kanya. Hindi rin naman siya dumating para yakagin akong umuwi na. Kundi pinakiusapan lang niya akong umalis sa trabahong beer house. Balitado na raw kasi sa amin dahil may taga sa amin na nakakakita sa akin. Ang pakiusap ni Edward ay igalang ko man lang daw ang aming mga pamilya. Kung ayaw ko mataray kong sagot. Tumitig lang siya bago siya nagsalita. Huwag mo nang hintayin na ang papa mo o ang Kuya Rambo mo ang pupunta rito, Vanji. Natahimik ako sa sinabing iyon ni Edward. Takot ako sa 2 taong binanggit niya kaya nagpakumbaba ako at nangako akong maghahanap ako ng ibang trabaho. Bago siya umalis ay may sinabi pa siya. Hindi mo man lang ba ako kumustahin ang anak mo? Napaamang ako pero hindi ako nakapagsalita. Ayos lang sa Vanji. Mahal siya ng mga lola niya. Iyon lang at tumalikod na si Edward. Pero noong gabing iyon ay parang may dalang anghel si Edward. Dahil hindi pa man nagtatagal ay may nag-alok na sa akin ng ibang trabaho. Isang lalaking medyo may edad na ang lumapit sa akin. Manager pala siya ng isang music lounge na malapit ng magbukas. At naghahanap daw siya ng mga singers. Siya si Kuya Larry na hindi halatang bakla. Napansin ko lang noong gabing ring iyon na masyado siyang malambing sa kasama niyang bagets. Ilang araw lang ang dumaan na tinext na ako ni Kuya Larry.
Agad naman ako nagtungo sa lugar niya at nakadama ako ng kagaanan ng loob nang malamang kung kukunin talaga niya ako bilang isang singer. Ang maganda pa ay maaga ang set ko. 6:00 hanggang 9:00 lang pero may karelyebo ako pagsabit ng 7:00. Bali 6, 7 at saka 8 to 9 ang sets ko. Mga Tagalog songs kasi ang karamihan ng tirada ko. Si Mando naman na karelyebo ko ay Pinoy alternative. Pagsapit ng 9:00 ng gabi ay mga sosyal na ang mga singers. Mga R&B, jazz at reggae na ang tinitira ni Jeff, Amanda at Mando. Noong ko na kinarirang pagkanta kahit na alam kong hindi naman ako masyadong magaling. Saka limitado ako ng songs. Hindi ko nakakanta ang mga English songs dahil may sablay ako sa diction ko. Pang Tagalog lang talaga ako pero at least ay may sarili naman akong audience. Yung mga customers na mahilig din sa mga Tagalog songs gaya ng mga kanta ng AGs. Maraming lalaki sa pinagtatrabahuhan ko at alam kong marami sa kanila ang gustong lumapit sa akin. Pero noong bago pa lang ako magsimula ay isinasara ko na sa isipan ko na muli akong iibig at magpapaloko sa isang lalaking customer. Sapat na kako ang minsang pagkakamali ko kay Gary. At kung iibig pa akong muli, ay titiyakin kong hindi na muli sa customer ng bar. Pipiliin ko na yung lalaking matino, mabait at hindi manluloko. Isang lalaking mas inosente pa sa akin at hindi niya magagawang pagsamantalahan ang isang babaeng kulang sa dangal na kagaya ko. Ang klase ng lalaking tinutukoy ko, Papa Dudot. Hindi nagtagal ay nakilala ko. Itago na lang natin sa pangalang Ray Paul. Birthday yun ng pamangkin ng manager namin na si Kuya Larry. Ginanap sa garden ng hotel at inimbitahan niya kaming mga singers para kumanta sa party. Ginanap yun hindi gabi kundi araw. Kasi bata yung nagbe-birthday. Maraming tao noon at kabilang doon si Ray Paul. Noong matapos kasi akong kumanta ay isang lalaki ang lumapit at sinabi niyang magpapapicture lang sila kasama ako. 3 silang mga binata at kasama doon si Ray Paul. Noon pa lang ay napansin ko na ang kagwapuhan ni Ray Paul. Maputi siya at cute talaga ang mukha niya at likas pang mapula ang mga labi niya. At sa pagtaya ko ay ang kanyang edad noon ay 16 or 17 lang siya. Itina ako noon at alam kong hindi naman halatang nanganak na ako dahil inaalagaan ko namang mabuti ang aking katawan. Noong matapos ang picture taking ay kinuha pa nila ang number ko. Silang 3 ang naglabas ng cellphone noon pero si Andrew ang unang nanghingi. Siya yung sa tingin ko ay pinakamatanda sa kanila. Nasa party pa lang kami noong mag-text si Andrew. Nagpapasave lang ng number. Pasado 7:00 ng gabi naman noong mag-text si Ray Paul. Hi ate, si Ray Paul ito, yung nakipicture sa party na kasama ng pinsan ko. Katatapos ko lang ng set noon, kaya may time ako mag-reply. Ikaw ba yung maputi at saka yung cute? Reply ko. Oo ate, ako yung maputi pero hindi ko sure kung cute ako. Reply niya. Cute ka, crush nga kita eh. Reply ko. Talaga ate? Ikaw naman no, mapagbiro ka pala. Hindi ako nagbibiro. Ilang taong ka na ba? Tanong ko. 17 po. Reply niya. Mas matanda pala ako sa'yo ng 1 taon. Pero wag mo na akong tawagin ng ate. Kasi crush kita. Sabi ko. 18 ka pa lang ba? Sabi niya. Bakit ano bang sa akala mo? Wala. Sige. Hindi na kita tatawagin ng ate. Banji na lang, sabi niya. Pagkatapos nun ay nakisabay naman sa pag-text ang pinsan niyang si Andrew. Pero puro mga forwarded messages na tungkol sa Diyos ang pino-forward niya.
5 spiritual message na sunod-sunod niyang sinend sa akin. Nireplyan ko siya. Ang banal mo naman, nangangaral ka ba? Tanong ko. Hindi naman po, pero miyembro po ako ng isang samahan ng mga nagba-Bible studies. Parang yung mga dumadayo sa mga bahay para mangaral. Parang ganun na nga po, sagot niya. Noon pa lang ay nawala na ako ng ganang makatext pa si Andrew. Ewan ko kung bakit hindi ko siya gusto. Siguro dahil hindi kami magkiklik. Hindi kami magkakasundo dahil makasalanan ako at magkakasala pa kapag naging kami ng pinsan niya. Lalo pa akong nakaramdam ng disappointment nung malaman kong magkakasama sila sa isang bahay at parang si Andrew ang guardian nila. 27 na kasi noon si Andrew at siyang may-ari ng Ray and Aircon Shop na pinagtatrabahuhan din ni Ray Paul bilang technician. Vocational course ang tinapos ni Ray Paul sa Ref and Aircon Technician. Kaya kinuha na rin daw si Andrew. Noon pa lang ay gusto ko nang umiwas at kalimutan na lang si Ray Paul dahil nararamdaman ko na magkakaproblema lang ako kapag kinonsinti ko pa ang damdamin ko sa kanya. Pero lagi naman siyang nagte-text at ang bait-bait niya sa mga text niya. Hanggang sa natanong ko siya, miyembro ka din ba ng mga nagba-Bible studies? Hindi, sagot niya. Di hindi ka masyadong banal, tanong ko pa. Hindi ako banal, normal na tao lang ako, madalas magkaroon ng kasalanan, sabi pa niya. Ikaw? Sabay tanong pa niya. Ganon din ako at gusto ko nga gumawa ng kasalanan sabi ko. Anong kasalanan ang gagawin mo? Tanong niya. Gusto ko tayong dalawa ang gagawa ng kasalanan. Sabi ko at ang reply niya, tama kaya ang iniisip ko? Kung tama ako, pwede siguro, sabi niya. Ano ba kasing nasa isip mo? Ayoko ngang sabihin, baka mamaya, mali ako napahiya pa ako. Sabihin mo na, ikaw na ang magsabi kasi kung anong kasalanan ang gusto mong gawin natin. Tanong niya. Okay, gusto kong maging tayo, Ray Paul. At gusto kong maging maligaya tayo. Sabi ko. Bakit? Kasalanan ba ang maging tayo? Tanong niya. Natigilan ako. Binata kasi siya at sa tingin niya ay hindi kasalanan kung maging kami. Sa akin lang pala yung masasabing kasalanan. Dahil kasal ako at may anak ako. Pero nagsinungaling ako sa kanya at ang sabi ko sa tingin ko, hindi. Hindi talaga. Mabilis niyang reply. Ang lagay ba'y gusto mo ko? Sabi ko. Gustong gusto kita, Vanji. Noon pa lang pinapanood kitang kumanta sa birthday party. Na in love na ako sa'yo. Talaga? Di tayo na. Ako ang nagsabi nito. Sigurado ka ba, Vanji? Baka naman ginugood time mo lang ako. Hindi di kung gusto mo, mag-date na tayo bukas. Sabi ko pa. Bukas? Huwag muna. Sasweldo ko na lang. Tamang-tama. Day off ko yung Sabado. Sabi niya. Okay, reply ko. Mga ilang minuto akong naghintay sa text niya pero hindi na siya nag-text. Sa halip ay tumawag siya. Bakit ka tumawag? Hindi ako makapaniwala Gusto kong makatiyak na ikaw talaga yung ka-text ko. Sabi niya. Ngayon, napatunayan mo na. Sabi ko. Kanta ka nga. Kantahin mo yung theme song natin. Sabi niya. Ano bang theme song natin? Sandali naman ako nag-isip ng isang magandang Tagalog song. Hanggang sa maisip ko ang kantang Sana Ay Ikaw Na Nga ni Vina Morales. Sinabi ko yun sa kanya.
Song ko yan para sa'yo, sabi ko pa. Alam kong angkop yun para sa amin dahil nga ako noon ay naghahanap ng lalaking magmamahal sa akin ng tunay at tapat. Sige, mukhang maganda nga eh. Kantahin mo nga. Malambing niyang sabi. Hindi ko naman siya binigo at kinanta ko yun sa cellphone habang siya'y nakikinig naman sa kabilang linya. Hindi ko makakalimutan ang unang date namin ni Ray Paul. Mahiyain talaga siya at parang nagugulat siya sa tuwing magpapakasweet ako sa kanya. Nanood kami ng sine pero hindi man lang siya kumilos kaya't ako pa ang kumilos upang magkahalikan lang kami. Hindi siya gaanong sanay at noong paglabas namin ng sinehan ay niyaya ko siya sa inuupahan kong kwarto. At doon ay parang natatakot siya. Lalo na noong nagpalit ako sa harap niya. Hindi siya nakaumang sa gusto kong mangyari. Aminado ako noon na excited ako dahil kasama ko siya pero umamin nga sa akin si Ray Paul noon na iyon ang first time niya. Dahil doon ay ginawa kong lahat ng makakaya ko para hindi niya ako makalimutan. Pero agad ay natapos siya. Pasensya ka na, Vanji, ha? Hindi pa talaga ako sanay. Nahihiyang, sabi niya. Ngumiti na lang ako kahit na bahagya akong disappointed hanggang sa muli siyang magsalita. Mahal na mahal kita. Naging maayos naman ang takbo ng relasyon namin. Pero sumisingit lagi ang pinsan niyang si Andrew sa text sa kanyang mga pag-anyaya na sumama daw ako sa kanya sa kanilang prayer meeting. Sigurado raw na hindi masasayang ang oras ko dahil masaya daw silang kasama. Si Ray Paul, hindi mo ba kinukumbinse na maging miyembro ninyo? Tanong ko noon kay Andrew. Malapit ko na siyang makumbinse, Vanji. Alam kong Diyos ang tutulong sa akin para maging kaanib namin siya. Noon ay tinext ko naman si Ray Paul. Totoo bang magiging miyembro ka na ng samahan na kinabibilangan ng pinsan mo? Tanong ko. Hindi ko pa nga sigurado eh. Para kasing hindi na ako magiging masaya kapag sumama na ako kay Kuya Andrew. Sabi niya. Gusto kong sabihin na huwag siyang sumama. Pero alangan namang gawin ko yun. Alam ko namang magiging mabuti para kay Ray Paul kung sakaling maging kaanib nga siya ni na Andrew. Pero alam ko na ang magiging kahulugan noon na hindi kami magtatagal ni Ray Paul. Ako na mismo siguro ang makikipagkalas sa kanya kapag member na siya. Dahil ayaw ko na siyang magkasala dahil sa akin. Kaya lang, alam ko na hindi pa ako handa kung sakaling maghihiwalay na kami ni Ray Paul. Mahal na mahal ko na siya noon, pero ako ang madalas na masaktan kapag naglalanding siya sa akin. At nasasabi niya sa akin na sana daw ay hindi na kami maghihiwalay. Mag-iipon na raw siya ng pera para sa magiging kinabukasan namin. Marami siyang pangarap para sa aming dalawa at sana daw ay kahit anong mangyari ay hindi ako bibitaw. Minsan pang magdamag kami sa isang hotel ay may nasabi siya. Alam mo be, akala ko noon hindi magiging tayo. Inaamin ko na medyo na turn off ako sa'yo noong una tayong magsama. Iniisip ko kasi na baka nagkaroon ka na ng boyfriend doon pero hindi pala importante ang mga yon. Ang importante pala ay yung nararamdaman ko para sa'yo. Mahal na mahal kita at kahit ano pa ang nakaraan mo, mamahalin pa rin kita. Napaluha ako noong sabihin ni Ray Paul ang mga iyon. Nasasaktan ako dahil sa lihim ko na hindi ko kayang sabihin sa kanya. Dahil alam kong kapag nalaman niya ay maaaring iwanan niya ako. Ramdam ko ang seryosong pag-ibig ni Ray Paul sa akin at mahal na mahal ko rin siya. Nang higit pa sa pagmamahal niya sa akin. At dati, napapaluha ako dahil sa takot na hindi kami magtatagal dahil marami siyang hindi alam tungkol sa akin. Pero noong magtagal pa kami, ang dahilan na ng pagluha ko ay dahil nagigilty.
Dahil kitang-kita at ramdam na ramdam ko ang pagmamahal niya sa akin. Pero parang niloloko ko lamang siya dahil hindi niya alam ang buo kong pagkatao. Para sa akin, sigurado na ako kung maaari lang talaga ay hindi na kami maghiwalay pa kahit kailan ni Ripple. At alam kong ganun din siya kung talagang kilala lang niya ako. Pero dahil hindi niya ako kilala, nasa akin ang laging pagdududa. Kaya madalas ko siyang tanungin kung talagang mahal niya ako at hanggang kailan niya ako mamahalin. Pero halos pare-pareho lang ang sagot niya. Kahit anong mangyari, mamahalin kita be at mamahalin kita hanggang may buhay pa ako. Sabi ko sa isip ko noon, sana alam talaga ni Ripple ang sinasabi niya. Ayaw ko na siyang bitawan. Mahal na mahal ko siya at yung diferensya namin sa edad, yung mas matanda ako sa kanya ng 1 taon ay hindi na naging issue dahil noong magtagal kami ay ako na ang binibaby niya. Nailabas ko na ang totoong ugali na may pagka-childish ako pero iyon ay mas gusto niya dahil gusto niyang siya ang humahawak at magkokontrol sa relasyon namin. At sa tindi ng pagmamahal ko sa kanya, Papa Dudut, ay naging mas madali para sa akin ang magsinungaling na lang habang buhay kesa magtapat sa kanya. Pinili kong talikuran ang nakaraang buhay ko. Ang pagkakaroon ko ng anak at asawa. Ang ginawa ko ay niyaya ko si Ripple na lumayo kami. Pupunta kami ng Maynila o Baguio. Noong una ay nagtaka siya. Ang tanong niya ay bakit kailangan pa naming lumayo. Para masolo natin ang buhay natin, sagot ko. Agad niyang naisip ang pinsan niyang si Andrew na lagi ring namamagitan sa aming relasyon at hindi pa rin nagsasawang yayain kami sa kanilang relihiyon. Sige, bigyan mo lang ako ng 1 buwan pag nakuha ko yung sweldo ko ng kinsenas sa susunod na buwan. Ito ang naging pangako niya. Sigurado ka? Tanong ko. Hinawakan niya ang kamay ko sa kanya ako hinagkan. Mahal na mahal kita, be. At gaya ng sabi ko sa'yo, kahit anong mangyari, hindi tayo maghihiwalay. Lalo akong bumilib kay Ripple noon, pero nasa akin ang takot sa gagawin naming pag-alis. Dahil alam kong iyon ay mali. Pero mahal na mahal ko siya at ayaw ko nang tignan ng mali. Sa tindi ng pagmamahal ko sa kanya ay pinili kong gawing tama ang mali. Dumaan ang mga araw. Ramdam ko ang excitement kay Ripple sa gagawin naming paglayo. Nagtitipid siya at may extra pa ng kung ano-anong trabaho para makalikom ng maraming pera. Dahil para sa kanya, ang gagawin naming paglayo ay parang pagpasok na raw sa buhay na mag-asawa. Kaya lang, may takot din siya dahil wala daw siyang pinagsabihan kahit sa kapatid niya o sa mga magulang niya tungkol sa balak namin. Ang balak niya ay susulat na lang daw kami kapag nasa Maynila na kami sa mga magulang niya. Hanggang sa dumating ang petsang September 15, 2008. Madaling araw ng September 16, ang balak naming pag-alis. Pagkagaling ko sa music lounge ay kukunin ko lang ang mga gamit ko. Saka ako tutuloy sa terminal at naroon na si Ripple. Sa terminal na niya ako hihintayin at iyon ang usapan namin. Gabi ng September 30 ay pumasok pa ako ng music lounge. Pero sinadya kong karamihan ng mga kakantahin ko ay puro mga kanta ng pagpapaalam at pagpapasalamat. Kasalukuyan kong kinakanta ang Salamat ni Yen Constantino nang makita ko si Ripple sa isang mesa. Wala siyang kasama at nakangiti pa siya habang pinapanood niya ako. Hindi ako sanay na makita si Ripple sa beer house o kahit sa music lounge. Mula noong maging kami ay minsan ko pa lang siyang inimbita pero hindi siya uminom ng beer o alak dahil kahit papaano
Nire-respeto niya noon ang batas ni Andrew na huwag sumubok ng kahit na anong bisyo, kaya hindi natutong uminom si Ripple. Pero nung gabing iyon ay nakita kong may beer sa mesa niya at natatawa ko sa stage habang kumakanta dahil nakangiti siya sa akin. Pero kapag tutungga ng beer ay nasisira na ang kagwapuhan niya dahil alam kong pinipilit lang niyang sikmurain ang iniinom niya. Matapos kong kantahin ang salamat ay kinanta ko ang theme song namin na sana ay ikaw na nga. Bago ko kinanta yun ay nagsalita ako. Para ito sa isang taong pinakamamahal ko. Sa lahat ng pagsubok na haharapin natin, umaasa ako na sana tayo pa rin dalawa kahit anong mangyari. At umaasa na ako na sana ay ikaw na nga. Napapaluha pa yata si Ripple habang kumakanta ako. Isang kanta na lang noon at tapos na ang panghuling set ko. Huling kanta ko na ang kantang Papaano Kita Mapapasalamatan ni Sarah Geronimo. Inalay ko yon sa lahat ng mga naging kaibigan ko. Lahat ng naging suki at fans ko sa Music Lounge at lalo na kay Ripple na siyang naging inspirasyon ko sa aking pagkanta gabi-gabi. Damang-dama ko noon ang pagkanta ng Papaano Kita Mapapasalamatan. Napaluha ako at nagulat noong makita ko ang tatlong lalaking kararating lang at umupo sa isang bakanting mesa. Natigil ako sandali sa pagkanta at nataranta, kinabahan at natakot. Hindi ko gusto ang biglang pagdating ni ng Papa, Kuya Rambo at Edward. Tinapos ko pa rin ang kanta, ngunit nagkunwari ako na hindi ko alam na naroon sina Papa. Sa backstage ay kinausap ko ang isang waiter at sinabi kong sabihin niya kay Ripple na pumunta siya sa likod at doon na kami magkikita. Bala ko pa rin takasan sina Papa. Ayaw kong mapigilan nila kami o hindi matuloy ang balak namin ni Ripple. Niyakap ko lang si Kuya Larry pero nagtataka siya. Hindi ko sinagot ang tanong niya. Sa likod ng lounge paglabas ko ay naroon si Ripple. Tara na, hila ko sa kanya. Sa gilid ng Music Lounge kami dadaan papunta ng kalsada. Wala kasing daanan sa likuran. Ngunit noong palayo na kami ay may tumawag sa pangalan ko. Boses ni Edward pero hindi ko siya nilingon. Sa halip ay humawak akong mabuti sa kamay ni Ripple at sinabi kong bilisan namin. Wala kasing tricycle noon pero ibang boses na ang narinig kong sumigaw. Ang boses na ni Papa. Be, sino ba yung mga yun? Bakit kanila tinatawag? Takang tanong ni Ripple. Huwag mo silang pansinin. Sagot ko habang patakbo at sinisikap naming makalayo na. Pero hindi ko alam na ang dalawang motorsiklong bumarurot at tumigil sa harap namin ay sina Papa na pala. Hindi ko alam na may dala silang motorsiklo. Si Papa ang mag-isang nakasakay sa isa at magkaangka sina Kuya Rambo at Edward sa isa pang motorsiklo. Humarang sila noong tatawid na kami ni Ripple sa isang kanto. Doon ay bumitaw na ako sa pagkakahawa ko kay Ripple. Ngunit parang tumigil na rin ang pag-ikot ng mundo ko noong makita ko ang mukha ni Papa. Ang matapang niyang titig. Pati ang mayabang na tingin ni Kuya Rambo kay Ripple. Parang handa silang pumatay. Sa pagharap ko kay Ripple ay agad kong sinabi sa kanya na, Be, tumakbo ka na. Iwan mo na ako. Hindi. Bakit kita iiwan? Sino ba yung mga yan? Tanong pa niya. Pero hindi ko na siya nasagot dahil nasa harap na namin sila at napasigaw na lang ako nang makita kong tinadyakan na ni Kuya Rambo si Ripple. Si Edward ang umawad kay Kuya Rambo. Namagitan siya, tumarang siya para hindi na magalaw ni Kuya si Ripple. Sinunggaban naman ako ni Papa at hinila ako upang sumakay sa motorsiklo niya pero humalagpos ako at ang sabi ko, pabayaan niyo na kami. Para niyo ng awa.
Hindi maaari, Vanji. May asawa at anak ka. Sigaw ni Papa pero muling namagitan si Edward. Pa, tama po si Vanji. Hayaan na natin sila. Kung hindi na kami mahal ni Vanji, hindi tama na pilitin natin siyang sumama sa atin. Hindi na nakaimik si Papa pero noong muli siyang magsalita ay bumaling siya kay Ripple. Ikaw, alam mo bang may asawa at anak itong si Vanji? Hindi na nagawang makapagsalita pa ni Ripple. Nasa akin din ang hiya para pagmasdan siya. Pero napatingin ako sa kanya noong sa wakas ay sumagot siya. Hindi ko po alam ang bagay na yan pero nangako po ako sa kanya na kahit anong mangyari, ay hindi ko siya iiwan dahil mahal na mahal ko siya kahit ano pa ang nakaraan niya. Pwes, kailangan mo siyang iwanan dahil may nagmamay-ari na sa kanya. At ang tungkol sa kanila nitong si Edward at ang anak nila ay hindi pa masasabing nakaraan dahil hindi pa napapawalang bisa ang kasal nila. Hindi mo ba alam na dahil sa iyo ay masisira lang ang buhay nilang mag-asawa? Biglang sumabad si Edward. Pa, hindi ko po ipagpipilitan ang sarili ko sa anak ninyo kung talagang wala siyang pagmamahal sa akin. Ibigay po natin sa kanya ang kalayaan dahil kung pipilitin natin siya, wala ding mangyayari sa pagsasama namin dahil may mahal siyang iba. Huwag kang tanga, Edward. Sigaw ni Papa sabay hablot sa akin. Ang lakas ni Papa sa paghila sa akin, papunta ng motorsiklo niya. Si Ripple ay humakbang para hilahin ako pero pinigilan siya ni Kuya Rambo sa pamamagitan ng dalawang malalakas na suntok. Sumadsad si Ripple sa dingding ng building at ako'y wala nang nagawa kundi mapasigaw na lang habang umiiyak. Nasindak ako sa sunod-sunod na sigaw ni Papa sa kanyang utos na sumakay ako sa likod niya. Malabo ang paningin ko dahil tigmak sa luha ang mga mata ko noong iwanan namin si Ripple. Noon ay parang gusto ko na lang mamatay kesa tanggapin ang katotohanang maghihiwalay na kami ng mahal ko. Sa kasera kami tumuloy ni na Papa. Pinilit nila akong ituro kung saan ako nakatira. Napailing si Papa noong makita niyang dangati nang nakaimpake ang mga gamit ko. Nabasa ko ang mga text ni Ripple. B, tumakas ka. Kahit huwag ka na magdala ng damit mo, ituloy pa rin natin ang pag-alis. Nandito lang ako sa terminal. Hinihintay kita. Pinagmasdan ko ang mga kasama ko sa silid. Tulog na si Kuya Rambo at nakahiga na si Edward pero alam kong gising siya. At si Papa ay nasa labas ng pinto at alam kong titiyakin niyang hindi ako makakatakas. Be, wardyado ako. Hindi ko alam kung papaano tatakas. Reply ko. Nakita kong tumayo si Edward at lumapit sa akin. Malaki na si Monica. Madaldal na. Sabi niya nga ang tinutukoy niya ay ang anak namin. Hindi ako nagsalita at sandali siyang nanahimik pero noong magsalita siya'y mahina lang at pabulong. Sumama ka na lang muna sa amin, Vanji. Kahit sandali ka lang doon. Ngayon, kung gusto mo pa rin sumama doon sa boyfriend mo, malaya kang aalis ulit. Sabihin mo sa kanya na hintayin ka niya at babalikan mo siya. Napatingin ako sa mukha ni Edward. Hindi ko kayang pigilan si Papa sa gusto niyang mangyari, Vanji. Kahit gusto kitang patakasin, hindi ko naman siya kayang suwayin. Sabi pa ni Edward. Sige na, i-text mo na yung boyfriend mo. Sabihin mo sa kanya na magsasama pa rin kayo. Gumagaralgal ang boses ni Edward pagkasabi niya noon. At nasulyapan ko ang ginawa niyang pagpunas ng luha niya. Naisip kong masakit din sa kanya ang palayain ako. Sinunod ko siya at tinext ko si Ripple at sinabi kong
bigyan lang niya ako ng 1 linggo. Itutuloy pa rin namin ang pagtakas. Ang reply niya, "Sige B, hihintayin kita. Huwag mo lang kakalimutan na mahal kita at nakahanda akong magkasala habang buhay. Basta't kasama kita. Tandaan mo yan, B." Nang magtungo na kami sa amin ay pinilit ako ni Papa na tumira sa piling ni Edward. Si Edward naman ay sumakay na lamang sa gusto ni Papa. Namiss ko ang anak ko at ramdam ko noon ang pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. Ako ang sentro ng chismis dito sa amin noon, pero hindi ko na lang pinapansin ang mga tao. Buo pa rin ang pasya ko noon na balikan si Ripol. Lalo na't desidido naman si Edward na palayain ako matapos lang ng mahal na araw. March 19 yun na simula ng mahal na araw at iyon ay araw ng Miyerkules. Nakita ko ang miss call ni Andrew, ang banal na pinsan ni Ripol. Kasunod nun ay ang text niya at ang sinasabi niya ay kumusta ka na? Hindi ko nireplyan. Hanggang noon ay mabigat ang loob ko kay Andrew. Hindi ko gusto ang paggamit niya ng pagiging relihiyoso niya sa pakikialam sa amin ni Ripol. Pero kahit hindi ako nag-reply, ay nag-text pa rin ulit siya. Alam kong nahihirapan ka ngayon, Vanjie. Ganyan din si Ripol. Lagi na siyang naglalasing ngayon. Mahal na mahal ka niya. At pinangka niya ako na kahit anong mangyari ay hindi kayo maghihiwalay. Ako, Vanjie, alam kong noong una pa lang ay malayo na ang loob mo sa akin. Ramdam ko yan, pero kahit ngayon ay na malayo ka na sa amin ay narito pa rin ako at nagpapaalala sa'yo. Iyon ang unang bahagi ng kanyang 2 mensahe. At ang pangalawa, kilalanin mo sana si Jesus, Vanjie. Kahit anong mangyari, nariyan siya at gumagawa ng paraan upang maitama lang ang mali. Huwag mo sanang kalimutan na itinaya niya ang kanyang sariling buhay upang maligtas tayo. Tinubos niya ang ating pagkakasala sapagkat mahal na mahal niya tayo. Ganon ang tinatawag na unconditional love. Kung mahal mo ang isang tao, kailangan mong magsakripisyo upang maiwasto ang mali. Sakripisyo, Vanjie. Kailangan nating magsakripisyo. Noon ay napilitan akong mag-reply. Andrew, ano bang gusto mong gawin ko? Kalimutan ko si Ripol, ganun ba? Kung yan ang paraan para maiwasto ang mali, Vanjie, yan ang kailangan mong gawin. Napikon ako sa sagot niya. Tama na, Andrew. Huwag ka nang makialam sa amin. Magpakabanal ka hanggang gusto mo. Makakabuti sa'yo yan, pero please lang, huwag mo na kaming pakialaman pa ni Ripol. Dahil kahit anong gawin mo, hindi kami maghihiwalay. Kami ni Ripol ay nakahandang magkasala habang buhay. Maipaglaban lang namin ang pagmamahala namin. Matapos kong masabi ito ay marami pang text si Andrew pero hindi ko na binasa. Sumasama lang ang loob ko sa mga sinasabi niya. Noong sumapit ang Biyernes Santo ay nagpunta kami ng anak ko sa bahay ni na Mama. Kasalukuyang siyang nanonood noon ng Passion of Christ. Yung pelikulang pagsasadula sa naging buhay ni Jesus. Nakipanood kami ng anak ko hanggang sa ito ay matapos at halos hindi ko magawang titigan ng tagpong pinapasa ni Jesus ang krus habang dumudugo ang likod niya dahil sa walang humpay na paghambalo sa kanya. At hindi ko alam kung bakit lumuluha na ako noong ipapako na siya sa krus. Naalala ko ang mga sinabi ni Andrew sa akin, lalo na ang salitang sakripisyo upang maitama ang mali. Gabi ng Biyernes ay katext ko si Ripol.
Noon lang siya hindi lasing dahil nasa vegan siya kasama ng pamilya niya. Kailan ba talaga natin itutuloy ang pag-alis, be? Naaasar na rin ako sa family ko eh. Kalat na ang balita tungkol sa atin. Text niya. Hindi ako nakareply kaagad dahil biglang umiyak si Monica. Sobrang init kasi ng panahon noon pero hindi ko naman pwedeng itutok sa kanya ang electric fan. Napakaganda ng anak ko at napakaputi at ang haba-haba ng pilik mata. Parang hindi ko mahintay na lalaki na siya at magdadalaga. B, sa Sabado na tayo magkita. Pupunta ako dyan para dyan na lang tayo magkita. Ganito ang sumunod na text ni Ripol habang pinapaypayan ang kaliwang kamay ko si Monica. Sandali ako nag-isip at nagpa siya. Saka ako nag-text kay Ripol. Huwag na nating ituloy, Ripol. Tama si Andrew. Kailangan ko nang itama ang pagkakamali ko. Hindi nag-reply si Ripol pero agad namang nag-ring ang cellphone ko. Tumatawag na siya at sinagot ko naman. B, paano na tayo? Di ba mahal na mahal natin ang isa't isa at may pangako tayo, B? Magmahal ka ng iba, Ripol. At ako, tuturuan kong mahalin muli ang asawa ko. At hindi ko na iiwan ulit ang anak ko. Aalagaan ko siya at babantayan hanggang sa paglaki niya. Sabi ko at paglingon ko sa pinto ay nakita kong nakatayo si Edward. Huwag naman, B. Mahal na mahal kita. Narinig ko pang sabi ni Ripol pero noon ay nakatitig sa akin si Edward. Tama na, Ripol. Nasabi ko na ang nasabi ko at desidido na ako. Pakiusap lang na huwag ka nang tatawag o magte-text. B, isipin mo naman ang usapan natin. Hirit pa niya. Salamat na lang sa lahat. Sa lahat-lahat, Ripol. Talagang kailangan na nating maglimutan. Goodbye na. Iyon lang at pinatay ko na ang cellphone ko dahil noon ay nasa harap ko na si Edward at marahan niyang hinawakan ang kamay ko habang parang namumula ang mata niya. Tanda ng konti na lang ay luluha na siya. Sa ngayon, Papa Dudut, ay bahagyan ng tumigil ang mga tao sa pagchichismis tungkol sa akin. Malapit na silang magsawa, pero kahit hindi sila magsawa ay wala akong pakialam. Ang mahalaga ay narito pa rin ang asawa ko at kaming muli ay nanumbalik ang ganda ng pagsasama. Inaamin ko nagkasala ako pero sa pagkakamali ko ay marami akong natutunan. Iyon ang mga aral na hindi mo mapag-aaralan sa eskwela, kundi aral na sana ay natutunan sa pagmamahal ng pamilya, lalo na sa panahon ng kabataan. Ang mga dinanas ko noong bata pa ako ay pinapangako kong hindi na dadanasin ng anak kong si Monica. Ang mga kulang sa akin noon ay ipupuno ko sa kanya dahil naniniwala akong iyon ang dahilan kung bakit ako naghanap ng sarili kong mundo at pagmamahal ng iba. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut, at puno ako ng pag-asa na sana'y mapabilang din ang kwento ng buhay at pag-ibig ko sa hilera ng mga naggagandahang kwentong inyo nang nabasa sa inyong napakatanyag na programang Barangay Love Stories.